Timbog ang isang reactor na vlogger, di umano ay binabayaran para paghiwalayin ang EDSI. Sino siya? Mga ka-erts, isang mainit at kontrobersyal na usapin na naman ang gumugulantang ngayon sa mundo ng social media. Maraming netizens ang nagulat, nagalit, at hindi makapaniwala matapos kumalat ang balita na may isang reactor na vlogger na umano'y nabisto at napahiya matapos umanong maungkat ang totoong dahilan kung bakit tila paulit-ulit nitong pinupuntirya ang tambalan nina Edo at VNC, na mas kilala ng mga taga-suporta bilang EDSE. Sa mga nagdaang araw kasi, mapapansin ng marami na parang may agenda ang ilang content na lumalabas. Sa halip na simpleng reaction o opinyon lang, tila may direksyon ang mga sinasabi, na para bang may gustong patunayan o ipasok sa isip ng mga manunood na may problema, may hidwaan, o may dapat pagdudahan sa pagitan nina Edo at VNC. Dito nagsimulang magtanong ang mga netizens. Bakit tila paulit-ulit na ganito ang tema? Bakit parang pinipilit na lagyan ng kulay ang mga pangyayari? At higit sa lahat, bakit parang may intensyon na paghiwalayin o sirain ang imahe ng tambalan na matagal nang sinusuportahan ng maraming tao? Habang lumalalim ang usapan sa social media, may mga lumabas na paratang na di umano ay may mga reactor na binabayaran upang gumawa ng mga content na may layuning sirain ang reputasyon ng isang love team o ng isang tao. At isa nga sa nadawit sa usaping ito ay ang nasabing reactor na vlogger na ngayon ay pinag-uusapan ng maraming netizens. Ayon sa ilang taga-subaybay, napansin nila na tila hindi na raw normal na reaction ang ginagawa ng vlogger na ito. Sa halip na magbigay ng balanseng opinyon, parang nakatuon lang sa iisang direksyon ang mga sinasabi, na tila ba gustong palabasan na may problema sa pagitan nina Edo at VNC. Dahil dito, marami ang nagsimulang magduda kung ito ba ay simpleng opinyon lang o may mas malalim na dahilan kung bakit ganito ang mga nilalabas na content. At dito na pumasok ang mas malaking tanong ng publiko, posible bang may mga taong handang magbayad para lang sirain ang reputasyon ng iba sa social media? Kung iisipin natin mga ka-erts, hindi na rin ito bago sa mundo ng internet. Sa panahon ngayon, napakalakas ng impluwensya ng content creators. Isang video lang, isang opinyon lang, maaaring mabago ang pananaw ng libo-libong tao. Kaya kung may isang taong gagamitin ang kapangyarihang iyon para maghasik ng intriga kapalit ng pera, napakalaki ng magiging epekto nito sa mga taong sangkot. Habang patuloy na kumakalat ang usapin, mas lalo pang uminit ang diskusyon ng may mga nagsabing tila napansin na raw ito ng ilang personalidad sa community. May mga nagsasabing hindi na raw maganda ang nangyayari dahil imbes na makatulong ang content sa paglinaw ng sitwasyon, lalo lamang nitong pinapalala ang intriga. At dahil dito, maraming taga-suporta ng EDSI ang nagsimulang maglabas ng kanilang saloobin. Marami ang nagsabing nakakalungkot daw kung may mga taong handang sirain ang pagkakaibigan o relasyon ng iba para lang sa views, kasikatan, o pera. Pero higit sa lahat mga ka-erts, ang pinaka-nakakaalarma sa sitwasyong ito ay ang posibilidad na ang social media ay nagagamit na hindi na para magbigay ng impormasyon o inspirasyon, kundi para manipulahin ang opinyon ng publiko. Kapag ang isang content creator ay nagsalita, maraming naniniwala agad. Kaya napakahalaga na ang bawat salitang binibitawan sa isang video ay may basehan at may pananagutan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang lalong nababanggit ng maraming netizens, si Kuya Val. May mga nagsasabing tila may mga bagay na napansin siya tungkol sa nangyayaring intriga. Hindi man malinaw ang buong detalye sa ngayon, maraming taga-suporta ang nagsasabing umaasa silang lalabas din ang katotohanan. Dahil kung totoo man na may mga taong gumagawa ng content para lang sirain ang iba kapalit ng pera, malaking usapin ito na dapat talagang pag-usapan ng publiko. Sa ngayon, patuloy pa ring pinagdedebatehan ng mga netizens kung ano nga ba ang totoong nangyayari. Totoo bang may reactor na binabayaran para gumawa ng intriga? O isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan na lumaki dahil sa social media? Isa lang ang malinaw sa ngayon, ang isyong ito ay patuloy na umiinit at lalong lumalawak ang diskusyon sa pagitan ng mga taga-suporta, kritiko, at mga taong gustong malaman ang buong katotohanan. At habang patuloy na lumalabas ang iba't ibang opinyon at reaksyon, mas lalong nagiging palaisipan kung sino nga ba ang nasa likod ng lahat ng ito. Ano ba talaga ang totoong motibo ng reactor na vlogger na ito? At bakit tila maraming nagsasabing may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga content na lumalabas? Mga ka-erts, dito pa lamang nagsisimula ang mas malalim na usapan. Dahil sa susunod na bahagi ng ating reaction, pag-uusapan natin ang mga detalye na lalong nagpagulo sa isyong ito, ang mga obserbasyon ng mga netizens,
ang mga sinasabing ebidensya, at kung bakit lalo pang uminit ang galit ng mga taga-suporta ng EDSI laban sa nasabing reactor na vlogger. Mga ka-erts, habang mas kumakalat ang usapin tungkol sa di umano'y reactor na vlogger na pinupuntirya ang tambalan nina Edo at VNC o mas kilala bilang EDSI, mas lalo ring naging mapanuri ang mga netizens. Dahil kung mapapansin ninyo, hindi lang iisang video ang ginawa ng nasabing reactor. Sunod-sunod umano ang content na tila iisa lang ang direksyon, ang magdulot ng duda, intriga, at kontrobersya sa tambalan nina Edo at VNC. At dito nagsimulang magduda ang maraming taga-suporta. Sabi nila, kung simpleng reaction lang ito, bakit parang paulit-ulit na may negatibong anggulo ang mga sinasabi? May mga netizens na nagsimulang balikan ang mga lumang video ng reactor na ito. At ayon sa kanilang obserbasyon, halos pare-pareho raw ang tema, may insinuation na may problema sa pagitan nina Edo at VNC, may mga pahiwatig na parang may hindi pagkakaunawaan, at may mga tanong na tila sinasadya para magdulot ng haka-haka sa mga manunood. Dahil dito, lalong nag-init ang komento ng mga taga-suporta ng EDSI. Marami ang nagsabing tila hindi na raw ito simpleng reaction kundi parang may sinusundang agenda. Ang mas nakapagpainit pa ng usapan ay nang may ilang netizens na nagsabing may naririnig silang bulong-bulungan na di umano ay may mga taong handang maglabas ng pera para lang masira ang reputasyon ng ibang vlogger o love team sa social media. Hindi man ito kumpirmado, mabilis itong kumalat sa comment sections at sa iba't ibang community groups. At dahil dito, lalong nadawit ang pangalan ng reactor na vlogger na tinutukoy ng marami. Siyempre, sa panahon ngayon napakadaling kumalat ng impormasyon, totoo man o haka-haka lang. Isang post lang, isang screenshot lang, maaaring magdulot ng malaking usapan sa buong komunidad ng mga netizens. Kaya habang lumalalim ang diskusyon, marami rin ang nagsasabing dapat maging maingat sa pagbibintang. Pero hindi rin may kakaila na maraming tao ang talagang nagtataka kung bakit parang may direksyon ang mga content na lumalabas. Sa kabilang banda, may mga fans ng EDSI na nagsabing hindi raw tama na ginagamit ang social media para suran ang 2 taong wala namang ginagawang masama. Ayon sa kanila, ang tambalan nina Edo at VNC ay nabuo dahil sa suporta ng mga manunood at sa natural na samahan na nakita ng publiko. Kaya para sa kanila, nakakalungkot kung may mga taong pilit itong ginagawang issue para lang magkaroon ng content. Habang patuloy ang diskusyon, may mga nagsabi rin na tila napansin na raw ito ng ilang personalidad sa kanilang community. Isa na rito ang pangalan na madalas mabanggit ng mga netizens, si Kuya Val. May mga nagsasabing tila may mga bagay siyang napansin tungkol sa mga lumalabas na content at sa direksyon ng mga intriga na kumakalat sa social media. Bagamat wala pang malinaw na pahayag na inilalabas sa publiko, marami ang nagsasabing posibleng may mga bagay na mas lalong magbibigay liwanag sa nangyayaring kontrobersya. Dahil dito, mas lalong naging interesado ang publiko. Maraming netizens ang nagsasabing gusto nilang marinig ang panig ng bawat taong nadadamay sa issue. Ang gusto ng karamihan ay malinawan kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga content na lumalabas. Dahil kung totoo man na may mga taong gumagawa ng intriga para kumita o para magdulot ng gulo, malaking usapin ito na dapat talagang matigil. Pero sa kabilang banda, may ilan ding netizens na nagsasabing dapat pa ring bigyan ng pagkakataon ng reactor na vlogger na ipaliwanag ang kanyang panig. Dahil sa mundo ng social media, napakadaling husgahan ng isang tao base lamang sa mga kumakalat na usapan. Kaya mahalaga pa rin na marinig ang magkabilang panig bago tuluyang magbigay ng hatol ang publiko. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw mga ka-erts, ang issue ay hindi na simpleng usapan lamang. Lumaki na ito at naging sentro ng diskusyon sa pagitan ng mga taga-suporta, mga kritiko, at mga taong gustong malaman ang katotohanan. Ang tanong ngayon ng marami, ano ba talaga ang motibo sa likod ng mga content na ito? May katotohanan ba sa mga paratang na may bayaran para sirain ang tambalan nina Edo at VNC? O isa lamang itong malaking hindi pagkakaintindihan na lumaki dahil sa social media? Habang patuloy na umiinit ang diskusyon, marami ang nagsasabing ang susunod na mangyayari ang magiging susi sa pag-unawa ng buong issue. Dahil kung may lalabas mang bagong impormasyon o pahayag mula sa mga taong sangkot, maaaring mabago nito ang takbo ng usapan. Mga ka-erts, habang lumalalim ang usapan tungkol sa reactor na vlogger na di umano'y gumagawa ng content laban sa tambalan nina Edo at VNC o EDSI, mas lalo ring naging emosyonal ang reaksyon ng mga netizens.
Maraming fans ang nagsabing hindi na raw nila kayang manahimik dahil pakiramdam nila ay hindi na simpleng reaksyon ang ginagawa ng nasabing vlogger. Para sa kanila, tila may direksyon ang mga sinasabi nito na nagdudulot ng intriga at pagdududa sa tambalan na matagal na nilang sinusuportahan. Sa comment sections ng iba't ibang platform, sunod-sunod ang komento ng mga fans. May nagsabi na kung talagang reactor lang ang isang content creator, dapat ay balanseng opinyon ang ibinibigay at hindi puro negatibong pahiwatig. May iba namang nagsabi na ang pagiging vlogger ay hindi lisensya para gumawa ng haka-haka na maaaring makasira sa reputasyon ng ibang tao. Dahil sa mga ganitong reaksyon, lalong uminit ang diskusyon at naging sentro ng usapan ang tanong, hanggang saan ba dapat ang limitasyon ng isang reactor sa social media? May mga netizens din na nagpahayag na sana ay mas maging responsable ang mga content creators sa pagbibigay ng opinyon. Dahil sa panahon ngayon, napakalaki na ng impluwensya ng social media. Isang video lang, maaaring umabot sa libo-libong tao ang makakapanood. Kaya kung may maling interpretasyon o paratang na walang malinaw na basehan, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa mga taong nadadamay sa issue. Sa kabilang banda, may ilan ding netizens na nagsasabing mahalagang pakinggan ang panig ng bawat isa bago tuluyang humusga. Dahil sa social media, mabilis kumalat ang impormasyon at minsan ay nahahaluan ito ng haka-haka o maling interpretasyon. Kaya para sa kanila, mas mabuti pa ring hintayin ang malinaw na paliwanag mula sa mga taong sangkot sa usapin. Pero isang bagay ang kapansin-pansin mga ka-erts, ang malaking bahagi ng komunidad ay nagsasabing ang pinaka-importante ngayon ay respeto. Respeto sa mga taong nadadamay sa intriga, respeto sa kanilang pamilya, at respeto sa mga desisyon na ginagawa nila sa kanilang personal na buhay. Dahil sa huli, kahit gaano pa kalaki ang social media, tunay pa ring tao ang mga taong napag-uusapan dito. At dito na rin papasok ang mahalagang aral para sa lahat ng content creators at reactors. Ang pagiging vlogger ay hindi lamang tungkol sa views, subscribers, o trending topics. May kaakibat itong responsibilidad na siguraduhin ang mga nilalabas na content ay hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang gulo o pananakit sa ibang tao. Dahil ang tunay na lakas ng isang content creator ay hindi nasusukat sa dami ng intriga na nagagawa niya, kundi sa tiwala at respeto na nakukuha niya mula sa mga manunood. Para naman sa mga taga-suporta nina Edo at VNC, marami ang nagsasabing ang pinakamagandang gawin ay patuloy na suportahan sila sa positibong paraan. Sa halip na pal-alin pa ang away sa comment sections, mas mabuting ipakita na ang komunidad ay marunong rumspito at magbigay ng suporta ng hindi kinakailangang man-ire ng iba. Sa huli mga ka-erts, ang isyong ito ay nagsilbing paalala kung gaano kalakas ang impluwensya ng social media sa ating panahon. Isang salita, isang video, o isang opinyon lamang ay maaaring magbago ng pananaw ng maraming tao. Kaya mahalagang gamitin ang platapormang ito ng may pag-iingat, katotohanan, at respeto. At para sa atin bilang mga manunood, tandaan natin na hindi lahat ng naririnig o napapanood sa internet ay agad dapat paniwalaan. Mas mabuting maging mapanuri, makinig sa magkabilang panig, at higit sa lahat ay pairalin ang respeto sa bawat taong nadadamay sa mga usapin. Mga ka-erts, kung may natutunan man tayo sa pangyayaring ito, iyon ay ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng social media at paggalang sa kapwa. Dahil sa dulo ng lahat ng intriga at diskusyon, ang tunay na mahalaga pa rin ay ang katotohanan at ang kapayapaan sa pagitan ng mga taong sangkot sa usapin. Hanggang dito muna mga ka-erts. Kung mayroon pa kayong opinyon tungkol sa isyong ito, huwag kalimutang ibahagi sa comment section. Maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita tayong muli sa susunod na reaction dito lamang sa ating channel.